mo lang nakuha yung pagtansya mo na maaaring meron silang Yes, Your Honor. special na relasyon. Yes, Your Honor. Doon sa paragraph 24, sinabi mo rito, biglang nagluwag na yung patakaran sa NBP sapagkat sabay-sabay nang nagpasukan ng lahat ng kontrabando. Baril, alak, lahat ng bawal, pati babae, aircon, golf, motor. Hindi ba sinabi mo ito? Yes, Your Honor. Ganun ba kaluwag para ipasok lahat ng mga bagay na ito na, alam mo, sa isang taong mahirap, kahit gusto niyang papasukin sa bahay niya, hindi makapasok lahat ng binabanggit mo eh. Bakit naman doon sa NBP, nakatakot-takot na nga yung mga gwardiya ron, doon pa na walang kagatul-gatul na naipapasok ninyo mga bagay na ito? Hindi ka ba nagtaka bakit ganun na nangyayari sa isang national believed prison? Nagtaka po talaga ako ng lubos, Your Honor, dahil very unusual na yung luwag noong times na yun. Kaharap ko po si Director Bukayo, kaya ko itong sabihin sa harap niya. Sinabi ko sa kanya, Sir, normal sa isang bilanggo ang magreklamo kapag maigpit, pero hindi normal sa isang gang leader ang magreklamo kapag sobrang luwag. Pagkatapos, nagsabi ka ng corruption at saka sa paragraph 29, saka sa paragraph 30, nandyan na yung paglaganap ng katiwalian. Pero 7 at 8 beses mong nakausap si Secretary De Lima. Yes, Your Honor. Bakit hindi mo isa-isang sinabi sa kanya ang lahat ng ito? Katiwalian, mga korupsyon, mga kontrabando. Ang pagpunta po kasi ni Secretary De Lima, naaayon dun sa kung ano yung paksa kung bakit siya pupunta. Kung halimbawa, pinag-usapan po yung tungkol sa grenade explosion, nakapako po kami dun. Kapag nakapako po sa kubol, nakapako po kami dun. Hindi ka... Pero may pagkakataon ka na sabihin mo kung gusto mo. Opo, katulad nung nabanggit ko po kanina na tinanong niya po kami kung bakit pinoproteksyonan namin ng mga drug lords, sinagot ko po siya ng taasan. Yung tungkol sa pera, JB. Yes, Your Honor. Your Honor, that is your last question. We'll Kung pwede sana, magkaroon ako ng konting pagkakataon, Mr. Chair, sapagkat kanina pa po kaming umaga rito. Hindi makukumpleto ito kung hindi lahat may po tatanong tayo lahat kanina ito. pa umaga rito. Anyway, tungkol sa pera. in fairness, Congressman Marcoleta, meron pa hong 31 interpellators. Sige, itong mga itatanong ko ay i-reserve ko na lang, isang tanong na lamang. Kasi sa huling Sige po. salita ni JB, nung nagtanong yung isa sa kasamahan ko rito, pwede nating i-check ito sa intelligence community. Sinabi mo yun, JB. Yes, Your Honor. Tungkol sa mga ibang pinagsasabi mo, tungkol sa gwardiya, tungkol sa mga opisyal ng NBP. Yes, Your Honor. Para i-test lang ang kredibilidad ng sinasabi mo. Yes, Your Honor. General Magalong, pwede bang matanong kita sapagkat ikaw nandito ang member ng intelligence community. Dito sa, narinig po ninyo ang testimonya ni JB Sebastian ngayon at pati yung pagsagot niya kanina sa mga nauna pang nagtatanong sa akin, pati na rin ang mga tinanong ko. Dahil po kayo ang nagsimula ng Operation Cronus, meron ba siyang sinabi ngayon na mag-jive o maging consistent doon sa inyong mga intel build-up? Ibig sabihin, may kredibilidad pa, hindi man lahat. May katotohanan ba yung ibang mga sinabi dito sa kanyang statement? Base na rin sa inyong nakalap na mga intel build-up, General Magalong? Mr. Chair, Your Honor, karamihan po naman nabanggit ni Mr. Sebastian corroborates many of our findings po at yung mga conclusion po namin. Kasama na rin po yung pagkakaalam ni Secretary De Lima sa mga talamak na gawain sa NBP. Your Honor, doon po ako nagulat na dahil po nung may pagkakataon po kasi na nung binanggit ko po sa kanya na, ma'am, ito po yung mga pictures ng mga kubol. Parang nagulat po siya. That was in May 2014. I'm trying to piece things together po, no? Kasi nagtataka po ako kung napuntahan pala niya yan ng mga 2012, 2011, dapat alam na alam po niya kung ano itsura ho ng mga structures po doon sa loob. Nagtataka po ako ngayon bakit niya binanggit sa akin para siyang nagulat. Nagkukunwari ho ba siya o hindi ko po alam talaga. Kaya po ine-evaluate ko pa po talaga yung kanyang reaction. On a scale of 10, 10 being the most credible, what number will you assign to the collective testimony of JB Sebastian? Last question na po yan, Mr. Chair. Thank you po. Sakit po.
Mr. Chair, Your Honor, I would say around 6 po. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Congressman Marcoleta. We now recognize Congressman Tugna. Thank you, Mr. Chair. Mr. Sebastian, Yes, Your Honor. in the almost 4 hours na nandirito tayo at kami nakikinig sa iyo, na sasabi mo ang iyong testimonya ng may na ito ay klaro at dahil diyan nakikita ko na ikaw ay knowledgeable ka talaga sa nangyayari sa New Bilibid prisons. Tama ba 'yon? Thank you, Your Honor. Yes, Your Honor. So sa iyong pagkakaalam, simula nang ikaw ay naging final lang iyong conviction at na-transfer ka mula Maynila, napunta ka ng Bikutan, Yes, Your Honor. at napunta ka ng New Bilibid prisons. Ilan sa pagkakaalam mo ang total inmates ng medium tsaka ng maximum? I'm not sure about medium security compound, Your Honor, pero 14,000 and above sa maximum security compound. 14,000 and above. Bucor Chief Asuncion, would you confirm this? Sir, as of the latest statistics, NBP is now the maximum is now 16,000, and medium is now 6,500 more or less. So, ang total ho ay kung 16,000 plus 6,000, it will be 22,000, 23,000 ho na mga convicted prisoners. Yes. Okay. The whole of NBP has a population of 24,100 something, Your Honor. Sa maximum, Mr. Sebastian, ilan ang ilan ang mga prison guards, ilan ang mga officials na supervise sa inyo doon o assigned? Ang ratio, parang each shift, parang 20 to 30 guards lang, sir. Para sa 14,000. Parang ganun, sir. Well, Mr. Chairman, this representation manifests that of the 16,000 convicted prisoners in the maximum security compound, there are only 20 to 30 prison guards that manages the inmates. So, talagang nakikita kagad natin yung problema sa manpower pa lamang, Bucor Chief. Kaya ako na itatanong to, primarily, this inquiry is in aid of legislation, and I believe testimonies have been delivered. Some are contradicting, and it is for the Secretary of Justice to decide whether people will be, certain individuals will be prosecuted if they were not given immunity, and certain personalities here that have been tagged will be prosecuted also. After investigation made by the Secretary of Justice. This representation is also interested in the list that will be given by Mr. Sebastian. Let the axe fall where it should be. Kami ho, dito sa Kongreso at sa Sibak Party List, Bucor Chief, naniniwala na yung ginagawa namin dito is in aid of legislation, but if there is no implementing arm as to what law will be introduced here, wala rin pong saysay. It will be put to naught, kaya po personal akong interesado sa listahang isasubmit at nasa sa inyo na po yon, Chief. Kung hindi man maparusahan yung mga ilan sa hanay natin sa Bucor, dahil sa nakikita ko ho, mahirap mai-prosecute sapagkat ang mga witness natin nasa loob po ng kulungan. So nasa kamay nyo na po yon, Chief, kung paano po yung administrative sanctions na ibibigay nyo po after due investigation and due process. That would be all, Mr. Chairman. Thank you. Thank you for that. We now recognize Congressman Acop, and Congressman Hernandez waived his 3 minutes in favor of Congressman Acop, so you have 6 minutes. Mr. Chair, may I know if Mr. Jonel Sanchez Yes. is present in the premises? Yes. only? In fact,
was notified by Department of Justice that witness Sanchez is also here, so we have already directed Department of Justice to usher him into this committee hearing so that questions pertaining to either of JB Sebastian or Sanchez can be raised to clarify all issues surrounding these different versions of testimonies of the witness. Would it be possible, Mr. Chair, that he be called to the He is to be ushered in. He's probably, but you can probably start asking Sebastian, witness Sebastian. Thank you, Mr. Chair. Mr. Sebastian, Yes, Your Honor. doon po sa statement ni Mr. Joel Capones, kilala niyo siguro ito, ano? Yes, Your Honor. Yes. Sinabi niya na ibinigay mo kay Judd De Vera ang perang ibinayad niya para sa droga na pinabebenta mo sa pangkat niya. Sinabi niya na pinakilala mo rin siya kay Judd De Vera. Totoo ba ito? Hindi po, Your Honor. Hindi. Namuhunan ka ba para sa mga droga na pinabebenta mo? Sa sariling pangkat ko, Your Honor, yes, sir. Yes. Saan mo nakukuha yung droga? Sa mga Chinese traders po, Your Honor. Chinese traders na nandun sa loob o Yes, nasa labas? Nasa loob po, Your Honor. Nasa loob. Alam mo rin ba kung saan nanggagaling yung mga droga na yon? Paano napapasok? Hindi po ipinapasok sa loob ng Bilibid, Your Honor. Pero ang trading po kasi sa labas ng Bilibid, Your Honor. Sa labas ng Bilibid and Trading. Yes, Your Honor. Pag ibinibigay na sa iyo yung kabayaran ng mga droga ang binenta ng iyong mga kakosa, binabawasan mo ba yon? Bago mo, kagaya ng statement mo, binibigay mo dun sa dapat puntahan na si Mr. Junel Sanchez? Hindi po, Your Honor. Yung pera, kapag bumili ako ng drugs or nag-mediate ako, for example, si Mr. X, merong bentahan ng shabu sa isang lugar sa Manila at nagkukonsume siya ng 1 kilo weekly. Hahanap ako ng isang Chinese na iko-connecta ko siya, magma-mark up ako ng 100,000 to 200,000 at yung kita sa akin. Makakaipon ako ng pera, tsaka pa lang ako magbibigay. Kasi may kapital po yung shabu hindi po pwedeng diretso ron eh. May kapital nga yung shabu, alam ko yon. Opo. Kaya lang, sa lahat ng statement ng mga nagtestigo na rito, wala akong nakita na statement na binabawas yung kapital nila sa shabu. Kaya nga po, Para bang ang impression, parang si Dayan na o kaya si Sanchez ang supplier ng drugs. Opo, ganun Kung nga po. babasahin mo yung Opo. statements nila. Opo. Tama? Opo, ganun nga po. Yes. Dinideny mo, you deny having any hand in the transfer ng 19 high-value targets Yes, Your Honor. doon sa detention center ng NBI. Yes, Your Honor. Pero with your influence, alam mo naman lahat ng impormasyon na umiikot doon sa NBP. Yes, Your Honor. May I know if you know who orchestrated the transfer of the 19 high-value targets and why they were transferred? Your Honor, alam ko po kasi meron akong fellow inmate na former police officer na action agent ng PAOK but I cannot divulge in nationwide television, baka po mapahamak siya. Ano ang nalaman mo sa kanya? Huli ko na pong nalaman na unknowingly nakakapagbigay ako ng information sa kanya na ginamit niya para ibigay naman sa operatives. At ano ang dahilan na alam mo, na nalaman mo, bakit na-transfer yung 11 siyam? Yun nga po, yung proliferation ng contrabands tsaka drug trades sa Pilipinas. Sa pagkaalam mo, pag inalis ba yung 11 siyam, matitigil yung proliferation ng drugs sa NBP at saka sa Pilipinas? Mababawasan po, given dun sa mga personalities na binigay. Mababawasan. Yes, Your Honor. Pero naiwan ka para mag-continue ng illegal drug activities sa NBP. Yun na po ang naisip kong bigla nung huli, nung pinagpa-fundraising naman ako. So, huli mong nalaman na meron palang hidden agenda, yung pagka-transfer ng 15 doon